Hello, lovely soul, and welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayo? So, bakit lagi niyong nakikita yung angel number kahit wala naman kayong personal na tinatanong? So, sabi ko nga po sa inyo, lagi niyo itong nakikita kasi nga alam ng guardian angel mo kung ano yung nangyayari sa iyo sa kaloob-looban mo. Alam ng guardian angel mo kung ano yung iniisip mo. So, kasi sinabi po ni Ma'am Althea is lagi niyang nakikita yung 111, 555, and 1111. Magkaka-connection po yan. Kasi yung 111 is new beginning. So dahil yung time na yon iniisip mo, negatibo ka na, o yung negative self-talk ka, or puro ka pagdududa, okay po? So kaya nakikita mo yung 111 kasi new beginning. Ibig sabihin, you have to work on your inner self. Okay po? Kailangan baguhin mo kung ano yung mga salitang sinasabi mo sa sarili mo. Kailangan yung negative na yun na sinasabi mo sa sarili mo is palitan mo ng positive. Okay po? Kaya new beginning. Inyong 555 naman po is pagbabagong magaganap. So, ibig sabihin, kapag pinalitan mo ng positibo yung negatibong sinasabi mo sa sarili mo, is magaganap yun yung positibong mangyayari sa buhay mo. Kaya 555. Yung 555 na yun is positibong mangyayari sa buhay mo. So halimbawa, nagse-self-talk ka, tapos negative yung sinasabi mo sa sarili mo, sinasabi mo, kasi mahina ako, kasi takot ako, okay? So kailangan, baguhin mo yun. You have to work on your inner self, okay? Imbes na negatibo yung sabihin mo sa sarili mo, palitan nyo po ng positibo, okay? And kaya nakikita nyo naman po yung 1111 kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung nagmamaterialize, yun yung nangyayari sa buhay mo. Kaya ibig sabihin po is maging aware ka kung ano yung iniisip mo sa sarili mo. Okay? Kasi sa manifestation po, yung 1111 is likes attract likes. So ibig sabihin, kung negatibo yung iniisip mo, negatibo yung sinasabi mo sa sarili mo, yun yung mangyayari sa buhay mo. Okay po? So, kaya lagi niyong nakikita yung 111, 1111, 555 kasi magkaka-connection yan. New beginning, pagbabago, and yung power ng isip natin. Okay po? So, kaya kung negatibo ka mag-isip, palitan mo ng positibo. Kasi, yun yung ma-attract mo, yun yung magmamaterialize sa buhay mo. Okay po? So, kaya minsan lagi nagtatanong tayo sa sarili natin, bakit ganito yung nangyayari sa buhay natin? Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin yung nangyayari. Kasi hindi tayo nagiging aware na yung iniisip natin, yun na yung nagmamaterialize. Yun yung nangyayari sa buhay natin. Okay po? So, kaya kailangan i-work out natin yung ating inner self, yung nangyayari sa kaloob-looban natin. Yun yung i-work out natin, tulungan natin yung ating sarili. Okay po? Kung nahihirapan ka, is kailangan tulungan mo yung sarili mo na mayroon kang gawin. So, halimbawa po, puro negative na yung nasa isip natin or yung nangyayari sa kasalukuyan, negative. So, instead na manghina tayo doon sa nangyayaring ganun sa buhay natin is tulungan natin ang ating sarili. Okay? So, kailangan mayroon tayong gawin. Kung nahihirapan ka pong pumunta sa nature o nahihirapan kang mag-meditate, yung breathwork is napakalaking tulong po yun. Yung halimbawa, yung sobrang bigat na dito, is i-exhale mo yan. Kasi sa bawat pag-exhale mo is nailalabas mo yung bigat na nararamdaman mo. Okay po? So kapag ginawa nyong habits yan, yung pag-inhale, exhale, yung breathwork, and hindi lang yung basta inhale, exhale. Kailangan i-expand nyo. Ibig sabihin, palawakin nyo. Ibig sabihin, maging creative kayo sa breathwork. Okay? Pwedeng gawin nyo na takpan nyo muna itong isa. Ganon. O kaya yung kabila naman. Ganon. Kasi sa bawat pag-exhale nyo nga, na ilalabas nyo yung bigat na nararamdaman nyo. And kapag ginawa nyo pong habits yan,
pati yung isip nyo is gagana na rin ng maayos, ng maganda. Okay po? So, sinasabi ko po ito sa inyo kasi ginagawa ko po ito. So, inner wisdom ko na ito. Ito na yung ginagawa ko na nakatulong sa akin na alam kong makakatulong din sa inyo kapag ginawa nyo ng tuloy-tuloy. Okay po? And, yun nga po, kailangan i-work out nyo talaga yung sarili nyo, yung inner self nyo, yung nangyayari sa kaloob-looban nyo. Kasi, kung ano nga yung iniisip natin, yun yung nagmamaterialize sa buhay natin. Okay po, lovely soul? And yung rejection din po na nararamdaman natin, tingnan po ito natin na yung rejection is redirection. Okay? Nire-redirect tayo ng ating Panginoon doon sa mas malaking mangyayari sa buhay natin. Okay? Yung disappointment is, tingnan natin ito bilang divine rearrangement. Okay? So, tingnan natin ito na nangyayari ito kasi mayroong mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. Okay? So, gawin nating positibo. Okay? Sa una mahirap, 'di ba? Dahil yun yung nararamdaman natin, yun yung nangyayari sa buhay natin. So, kaya kailangan talaga nating tulungan ang ating sarili. Okay po? Makakatulong din po sa inyo yung mag-self-reflection. Okay? Mag-self-reflect kayo. Bigyan nyo ng panahon yung sarili nyo ng time na isipin nyo kung bakit nangyayari yun, kung ano ba ang itinuturo nun, kung ano ba yung dapat gawin. Okay po? And since alam nyo na may guardian angel kayo na tumutulong sa inyo, humingi kayo ng guidance kasi tutulungan nila kayo na ma-overcome yung nangyayari sa buhay nyo. Lalong-lalo na yung sa inner self nyo, yung nangyayari sa kaloob-looban nyo. Okay po? So, I hope na nakatulong po ito sa inyo, ang mensahe ko ngayon. And, yun nga po, work on your inner self, yung nangyayari sa kaloob-looban nyo. Kasi, yun yung sinasabi ko sa inyo na yung 111, 555, 1111 is magkaka-connection yan. So, kaya, kapag winork out mo yung nangyayari sa kaloob-looban mo, sa inner self mo, yung positibong mangyayari sa buhay mo, yun yung magmamaterialize sa buhay mo. Okay po, lovely soul? So, yun lamang po. God bless and I love you.